Welcome sa ating pagsusuri. Kapanapanabikang paglalakbay natin ngayon dahil babalik tayo sa kasaysayan patungo sa dating tinatawag na Empire Province ng Cotabato. Pag-uusapan natin ng isang probinsya na may bitbit na napakabigat at makapangyarihang pangalan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang bahagi, ang natatanging pangalan. Bago tayo mag-deep dive, silipin muna natin yung isang kakaibang aspeto ng heografiya na makikita sa mismong lalawigang ito. Okay, let's dive into this. Notice nyo ba, ang karaniwang gawi kasi sa pagpapangalan ng mga lalawigan sa Pilipinas, usually nakabatay yan sa mga lugar, katangiang geographical o mga natural na yaman like Cebu, Palawan o Iloilo. Pero ang Sultan Kudarat, ibang usapan yan. Literally, sinira nila yung nakasanayang rule. Ipinangalan ito hindi sa isang bundok o ilog, kundi sa isang dakilang pambansang bayani na hindi kailanman nagpasakop sa mga dayuhan. So, bakit nga ba siya ang napili? At ano ba ang mga nagawa niya? Para masagot yan, kailangan nating kilalanin ng malaliman yung taong nasa likod ng pangalan. Ikalawang bahagi, ang Leon ng Mindanao. Grabe yung bigat ng kasaysayan sa pangalang to. Siya lang naman si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, ang ikapitong sultan ng Maguindanao. At take note, hindi lang siya basta nakaupong pinuno ha, isa siyang henyo sa taktika at napakagiting na mandirigma. Imbes na magkakanya-kanya yung mga grupo sa kanyang nasasakupan, matagumpay niyang pinag-isa ang iba't ibang tribu sa Mindanao para bumuo ng isang solid at nagkakaisang puwersa laban sa pananakop ng mga Espanyol. Isa talaga siyang tunay na pambansang bayani, for sure. 50, yes, mahigit 50 taon. Yan ang eksaktong haba ng panahon ng kanyang pamumuno kung saan hindi kailanman tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang kanyang teritoryo. Imagine that, kalahating siglo ng matagumpay na pagtututol laban sa isa sa pinakamalakas na imperyo sa buong mundo noon. Mind-blowing, di ba? Pinapakita lang nito kung gaano kasolid yung estratehiya at paninindigan niya bilang leader. Let's move to this and see how this builds up sa timeline natin. Nag-start ang makasaysayang pamumuno ni Sultan Kudarat noong taong 1619 at natapos ang kanyang hindi nasakop na era noong 1671. Pero syempre, hindi doon natapos ang legacy niya. Fast forward, makalipas ang ilang siglo, sa taong 1973, formal na itinatag ang lalawigan ng Sultan Kudarat para tuluyang sementuhin ang pangalan niya sa kasaysayan at mapa ng Pilipinas. Paano nga ba naging probinsya itong lugar na kumikilala sa kanya? Suriin natin yan sa ikatlong bahagi, mula Cotabato patungong Sultan Kudarat. Kasi ganito yan ha, di naman laging hiwalay na teritoryo ang Sultan Kudarat. Dati part ito ng napakalawak na Cotabato na kilala noon bilang Empire Province. Ang malaking pagbabago ay nangyari noong Nobyembre 22, 1973 nung pirmahan ng Presidential Decree No. 341. Formal nitong hinati yung malawak na probinsya at boom! Isinilang ang lalawigan ng Sultan Kudarat. At ang napiling maging kabisera nito, walang iba kundi ang munisipalidad ng Isulan. Ngayon, you might wonder, bakit Sultan ang ipinangalan? Yung paghihiwalay na ito at pagpili sa pangalan niya, hindi lang yan simpleng desisyong administratibo. Isa itong napakalakas na simbolo at direktang pagkilala sa mayamang kasaysayan ng mga Muslim sa Mindanao. Nagsisilbi itong matibay na paalala na bago pa man dumating yung mga kanluraning mananakop dito sa atin, ang Mindanao ay mayroon ng sariling maunlad na sibilisasyon, may gumaganang gobyerno at may mga dakilang bayaning handang ipagtanggol ang kanilang lupain. And this brilliantly illustrates kung paano pinapahalagahan ang pamanang yan sa mismong puso ng probinsya. Pag bumisita kayo sa Kapitolyo nila sa Isulan, mapapawaw na lang talaga kayo sa ganda ng disenyo nito. Itinuturing na isa sa pinakamagandang kapitolyo sa buong bansa, hango sa arkitekturang Islamiko ang disenyo nito. Isang malaking pisikal na pagpupugay sa dangal ng sultanato at sa napakayamang kultura ng regiyon. Siyempre, hindi lang puro nakaraan ng Sultan Kudarat, ika-4 na bahagi, kape, kultura at pamana. Tingnan natin kung anong meron sila na yon. Alam nyo ba, bukod sa makulay na history, kilala ngayon ang Sultan Kudarat sa sobrang masaganang agrikultura. Sila ang kinikilalang coffee capital ng Pilipinas dahil sa napakalawak nilang taniman na nagsusupply ng kapas sa buong bansa. Tapos, tahanan din sila ng mga napakagandahan at malilinis na karagatan. At pag-usapang kultura naman, nako, hindi sila papahuli. Ipinagdiriwang nila yung makasaysayan at sobrang masayang Talakudong Festival na nagbibida ng kanilang sining at pagkakaisa. Kaya nga madalas sabihin na ang lugar na ito ay, quote, matatag, masagana at may malalim na pagpapahalaga sa kalayaan at kultura.
Unquote. Hit the nail on the head, di ba? Ang Sultan Kudarat na yon ay isang buhay na refleksyon ng pamumuno ng mismong bayanin na pinagkunan ng pangalan nila. Patuloy nilang pinapanatili yung kalayaan at kulturang ipinaglaban ni Sultan Kudarat daang taon na ang nakaraan. So, before we wrap this up, may tanong ako sa inyo. May alam ba kayong iba pang trivia o kwento tungkol sa Sultan Kudarat? Or better yet, nakatikim na ba kayo ng sikat nilang kape? O nakapag-ikot sa kapitolyo nila? I-share nyo naman yan. Nakaka-excite talagang pag-usapan at i-explore yung ganitong mayamang pamana natin. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagsusuri ngayon. Hanggang sa muli, the big question is, patuloy ba nating ipagmamalaki at ipaglalaban ang sariling atin tulad ng ginawa ng Leon ng Mindanao? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.